Maraming salamat, Bishop Talio, kay Mr. Rafi De Leon, ang Vice President for Investment and Business Operations, ang ating kinatawan ni Senator Coco Pimentel, Engineer Salvador T. of the PTP Laban, sa lahat ng mga kaibigan mula sa pamilyang OFW, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ewan ko kung gutom na po kayo. Hindi ko naman po masyadong hahabain dahil hanggang ngayon ay kulang pa rin po ang tulog namin. Tayo po ay namahala sa isang makasaysayang boto kagabi at pumasa po sa second reading ang isa sa mga batas na gustong makita ng ating Pangulo na maging batas, ang Responsible Parenthood Bill. So, hindi pa tapos ang laban. Meron pa rin po tayong ikatlong pagbasa sa susunod na linggo at ang nakikita po namin, yung nakuha po naming boto ay mananatili pa rin boto ng ating mga kasama sa Kongreso. Una sa lahat, isang magandang tanghali at mapagpalayang araw sa inyong lahat na narito ngayon. Niiwasan kong tawagin mga bagong bayani ang OFW dahil hindi na yata angkop ang salitang bago upang ilarawan ang kanilang sakripisyo. Hindi na sila bago, sila ay matagal ng mga bayani sapagkat ilang dekada ng pinapanatili nilang buhay ang ating ekonomiya. Kung wala sila, tiyak kong mas lubog sa kahirapan ang marami nating mamamayan. Marapat lamang na sa lahat ng pagkakataon, maaari nating mapagaan ang sitwasyon para sa kanila ay gawin natin gaya ng pagbigay ng sapat na tagubilin bago sila pumunta sa ibang bansa. Bukas at handang pagtulong ng lahat ng ating mga embahada sa ibang bansa, maginhawa nilang pag-uwi at pag-aasikaso ng kanilang mga papeles upang muling makapag-ibang bansa. Pareho kami ng pangarap ng ating Pangulo. Sana ay dumating na kaagad ang panahon na ang pagiging OFW ay sarili nilang kagustuhan at hindi kapit sa patalim na desisyon dahil wala silang makitang maayos na trabaho dito. Nais kong ibahagi ang ilang magagandang kaganapan sa Kongreso para isulong ang inyong interes. Ipinasa na sa Committee on Overseas Workers Affairs na pinamumunuan ni Akbayan Representative Walden Velio ang panukala para baguhin ang OWA Charter. Nilalayo ito na mas papaigting pa ang mga serbisyo ng Overseas Workers Welfare Administration para sa mga bayaning nasa ibayong dagat ng tunay nitong mapangalagaan ang kanilang kapakanan at karapatan. Sa usapin naman ng human trafficking, umangat na tayo sa Tier 2 mula sa watchlist ng State Department ng Estados Unidos. Ngunit hindi pa tayo dapat tuluyang magdiwang dahil ang talagang layunin dapat natin ay may waksi na ang problemang ito. Na isang anyo ng pag-aalipin sa modernong panahon. Marami pa rin sa mga kababayan natin ang nabibiktima ng mga tiwaling recruiter at pinapadala sa mga lugar at trabahong talagang lumuyura sa kanilang karapatan at pagkatao. Tuloy pa rin ang laban para rito.
Kaya naman hinihikayat ko kayong maging instrumento para tuluyan natin wakasan ang problema ng human trafficking. Kahit anumang uri at antas ng tulong ang kailangan natin, mula sa simpleng pagkukulat sa kinaukulan hanggang sa paglulunsad ng mga malakihang kampanya para rito. Nitong nakaraang 2 taon, tuloy ang laban natin upang makamit ng mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Estados Unidos ang katarungan. Sila ang tinaguriang LA-11 mismo sa Estados Unidos ng human trafficking. Pinuntahan ko sila mismo sa Estados Unidos upang dinggin ang kanilang mga kwento. Ngayon, sa tulong ng Committee on Overseas Workers Affairs sa Kongreso, naghahain na nga kami ng kasong kriminal sa POEA sa pinuno ng ahensya na nagdala sa kanila sa labas ng bansa patungo sa Estados Unidos. Ang sinabi ko nga po sa mga kinatawan po ng Embahada ng Estados Unidos, hindi po makakapunta ang mga trabahador po natin sa Estados Unidos kung wala pong kasabwat sa Estados Unidos. Lalo-lalo na sa loob po ng Department of Labor and Employment ng Estados Unidos. Lalo rin paglalakasin ng POEA ang pag-implementa ng mga patakaran nito sa pag-file o pag-post ng surety bonds. Dahil sa karanasan po ng ating mga overseas workers, pag hinahabol po natin ang mga recruiter o ang mga bonds na pinafile po nila, pagkatapos malalaman po natin yung wala ang bonds ay fake o walang pondo. Kasabay nito ang masusing pagtingin sa mga paraan upang tuluyan ng makapag-abot ng sapat na tulong pinansyal para sa mga biktima ng human trafficking sa pamamagitan po ng OWA. Isa pang magandang balita, nahatulan ng guilty ang ahensyang nakabase sa US na kaugnay ng recruitment agency sa LA-11 dito sa Pilipinas. Kitang-kita na kayang nating makamit ang katarungan para sa mga biktima ng human trafficking. Pero sa bilang ng mga nahatulan ng human trafficking na nanloloko sa ating mga OFW, kitang-kita na marami pa tayong dapat gawin. Ang pagkakaroon ng mga pinalakas na batas para makatulong sa pamahalaan upang tunay na makakilos ay isang kinakailangang hakbang tungo sa tagumpay laban sa human trafficking na maaaring tignan bilang pang-aalipin sa kasalukuyang panahon o modern slavery. May idadagdag pa ako sa magagandang balita para sa ating mga bayani. Ngayon, meron ng ratified na Bicameral Conference Committee report at para amyendahan ang Anti-Trafficking in Persons Act, kung saan napalakas ang ating mga sandata laban sa human trafficking, lalong higit para sa mga kababaihan at mga bata. Ito ay ang House Bill 6339 at ang Senate Bill 2625. Naway, ito ay mapirmahan kaagad ng ating Pangulo sa lalong madaling panahon. Ang pagkakaroon po ng panukalang ito na may sa batas ay tunay na napapanahon na dahil nitong ika-12 ng Disyembre, pinagdiriwang natin ang International Day Against Trafficking. Kahapon po yun. Sa usapin naman ng small at medium enterprises,
na adhikain ng marami sa inyo. Inihain ng inyong lingkod ang House Bill 6085 o ang Magna Carta of Social Enterprises. Kinokodify nito ang maraming insentibo at programang pangsuporta sa mga social enterprises na pakikinabangan ng mga pamilya ng OFW na may pinatatakbong small at medium enterprises na may layuning maglingkod sa kapwa. Sa madaling salita, ang Social Enterprises Bill ay naglalayong magbigay hindi lamang ng simpleng trabaho dito sa ating bansa, nais din nitong maging katuwang ang mga mahihirap upang maiahon sa kahirapan ang marami sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng disenteng sahod, mga negosyong ang may-ari ay ang mga manggagawa mismo at iba pa. Meron na tayong mga tagumpay pagdating sa iba't ibang issue kaugnay ng mga OFW, ng kanilang pamilya at ng kanilang mga SME. Ngunit, marami pa talagang dapat isaayos. Inikilala ko kayo bilang mga partner upang maging epektibo ang pagtugon natin sa mga pangangailangan ng mga OFW at kayong mga kapamilya nila. Sa laban ninyo, kasama po ninyo ang inyong lingkod, asahan po ninyo na hindi po tayo aatras. Mabuhay po kayong mga OFW, mabuhay kayong mga pamilya ng ating mga bayani. Magandang tanghali po sa inyo.